at magtanim pa uli. Hindi na ako tatanim din. Iba't ibang gulay ang itinanim dito sa likod bahay namin. Dahil ito nga ay bakante, kaya naman nagtanim kami ng sari-saring gulay. Nagtanim kami dito ng papaya, ng sili, ng talong at itong bago, ang kamoting kahoy. At ngayong araw nga ay bubungkalin ng asawa ko yung itinanim niyang ube last 3 years pa. Binungkal nga niya ito para pagkakitaan din. Dahil alam nga ni Mister na mahilig akong gumawa ng mga kakanin, kaya naman kung ano yung pwede kong pagkakitaan ay itinatanim niya katulad nitong ube at nagtanim na din siya ng bago, yun ngang kamoting kahoy o yung balinghoy na tinatawag. Sa paghuhukay nga niya, napansin niya na medyo konti lang yung nakikita niyang ube. Malamang nga nito sa loob ng 3 taon na hindi tumubo ng maganda yung kanyang itinanim na ube. Dahil ang ine-expect nga namin ay medyo malaki na nga yung mga naitanim niyang ube. Yun nga lang, ganito lang kalalaki yung mga nahukay namin. Pagkakaibang lugar yung itinanim niyang mga ube, kaya naman may isang lugar pa kaming titingnan kung may laman nga yung itinanim niyang ube. At dito nga nagbabaka sakali pa siya na meron pang natitirang mga ube. At habang palalim ng palalim yung hinuhukay niya, talagang wala kaming nakikita. Kaya naman ang sabi ko sa kanya, yung isa naman yung bungkali namin at baka yun ay malalaki na. Alam nga nito ay matigas yung lupa na pinagtaniman niya ng ube. Pero thankful pa rin kami dahil meron pa rin kaming inaning ube. Kaysa nga naman sa loob ng 3 taon ay wala kaming aanihin na ganito. Sa mga susunod na araw ay pagkakakitaan ko na to dahil gagawin ko itong halayang ube. Andito naman kami sa isang lugar kung saan daw siya nagtanim ng ube, kaya lang parang walang ubeng nakaumbok na nakikita. Mas matagal nga dito dahil halos 4 na taon nga na nakatanim yung ube na yan dyan. Kaya lang walang bakas talaga ng ube siyang nakikita dito, kaya naman binungkal niya ito ng binungkal. Sa pagkakabungkal nga niya parang ubag lang yung nakikita namin. At nakita nga namin yung ubag na yon talagang hindi siya tumubo dahil medyo pangit din yung lupa na pinagtaniman nga niya nito. Sayang naman yung halos 4 na taon na paghihintay namin na magkakaroon kami ng ube dito. Ang sabi nga niya, hindi na daw siya magtatanim nito, pero maya maya nagbago yung isip niya at sinabi niya na magtatanim ulit siya ng ube para meron kami ulit anihin. At isa nga pala ito sa mga tanim niya. Malalaki at madami din magbunga itong itinanim niyang papaya. Kaya naman pag dumadating yung Petsa de Peligro ay meron kaming kukuhanan ng panguulam namin. At yung ibang bunga ng papaya na yan ay bala ko rin gawing atsara at pagkakitaan din. Talagang ako po ay business minded mula pa noon. At talaga nga namang kapag meron kang itinanim, meron ka talagang aanihin. Ito nga pala yung mga nakuha naming ube. At sa mga susunod kong video ay gagawin ko tong ube halaya. At kung sakaling madami akong magagawa ay talagang ibebenta ko ito online o kaya naman iaalo ko. Meron pa dito ang maliliit na mga papaya na tanim naman ng nanay ko. At meron din kami dito mga tanim na malunggay. Meron din kami ditong talbos ng kamote na anytime pwede kaming kumuha dahil yan na itanim din ng asawa ko. At ito nga yung isa sa pinakamatagal na nakatanim dito, itong sili ng bayan na tinatawag namin. Tinawag ko tong sili ng bayan dahil nga naman kung sino-sino yung kukuha dito. Okay lang naman na kumuha, basta magpapaalam ka, diba hindi naman masama yun. At hindi naman namin pinagdadamot yung itinanim namin dito, basta magsasabi ka lang o magpapaalam ka lang sa nagtanim. Ito kasing sili na to ay napakadami magbunga. Halata naman na hindi talaga madamot yung nagtanim nito. Meron din kami ditong tanim na siling tari, yan naman ay tanim ng nanay ko. Yung iba ay nagbunga na at yung iba ay hindi pa. Hindi na rin kasi ito nadidiligan, kaya naman yung iba nagdadry na din yung mga dahon. At pati ang talong meron na ring bunga. Sa totoo lang, nakakailang ani na kami ng talong dito. At isa ito sa mga nagpapakilig sa akin pag namunga na yung aming saging. Talagang ako ay nagpatanim ng saging dito sa likuran namin dahil nga po ako ay gumagawa ng mga kakanin. Dahil uulitin ko sa inyo, noon ako ay nakikihingi lang ng dahon ng saging. 3 nga pala sa mga puno ng saging na asawa ko ay namumunga na ngayon. At ito nga dahil kumuha kami ng dahon ng saging dahil kami ay magtitinda ng moron. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Annyeong!